Sabi niya, tutulungan mo ako dito. Tutulungan mo ako. Kapag hindi mo sinabi, papatayin kita. Dahil masyado na akong maraming malalaman. Nakagugulat na video ng interrogation sa isang krimen kung saan umamin ang tumakas na sundalo na sangkot siya sa pagpatay at pagputol ng katawan ng kasamahan sa serbisyo. Ang lalaking nakita mo ay napilitan lang sumama sa pagpatay dahil sa takot para sa sariling kaligtasan lalo na't kaibigan niyang parang kapatid ang kasama niya. Matapos matagpuan ang katawan ng biktima sa iba't ibang lugar sa New Mexico, sinusubaybayan namin ang kasong iniharap ng law and crime. Ako si Chris Stewart. Kakatanggap lang namin ng bagong interrogation video na sa totoo nakakakilabot panoorin. 3 lalaki ang sangkot dito, 1 biktima at 2 suspek na pawang dating sundalo. Una, ipakikilala ko ang biktima, si Mateo McLaughlin. 25 taong gulang siya, veterano ng hukbong sandatahan at taga West Virginia. Kamakailan, nanirahan siya sa Taos County, Hilagang New Mexico, malapit sa hangganan ng Colorado. Ayon sa pamilya ni Mateo, nawala siya noong ika-26 ng Hulyo ngayong taon sa New Mexico. Iniulat siyang nawawala noong Hulyo 31 nang magsimulang hanapin si Mateo ng pulisya. Ayon sa GoFundMe page ng pamilya, malaking hadlang sa investigasyon ang pagiging mailap at hindi pakikipagtulungan ng mga ka-roommate ni Matt. Nakatira si Matt kasama ang 2 tao na nakasama niya sa serbisyo sa hukbong sandatahan, isa ay si Raynor Joyner at ang isa naman ay si David DeGroot. Ngayon, kasama nila si Matthew sa Fort Benning, Georgia. Ang tatlo ay wala na sa militar, pero sina Joyner at DeGroot sa medyo kakaibang paraan kumpara kay McLaughlin dahil sinasabing sila ay mga deserter at may mga warrant pa nga para sa kanilang pag-aresto dahil doon. Di natin alam ang posisyon ni McLaughlin sa militar o sa pag-alis niya pero ayon sa autoridad, veteranong sundalo siya. Pinaghinalaan ng pulisya ang mga kasamang umuupa at may video tayo ng interrogation sa pag-uusap ni DeGroot sa autoridad noong Agosto 18 kung saan inamin niya ang nangyari kay McLaughlin. Ngayon, maaring nakaka-distract ito pero sasabihin ko lang, mukhang may pusa sa loob ng kwarto habang nagaganap ang interrogation kaya maririnig ninyo ang ingay ng hayop na iyon. Ipatutugtog namin ang bahagi ng video ng interrogation para sa inyo. Heto. Narito kami kaugnay ng insidenteng nagsimula bilang isang nawawalang tao at ngayon ay itinuturing ng pagpatay kay Matthew McLaughlin. Ako si Debbie Don Byers. Nag-usap tayo kamakailan. Ito ang aking partner. Daphne McCurdy McCarthy, sinusubukan lang naming makuha ang buong kwento. Kaya ulit pare, tulad ng sinabi ko sa iyo nung nakaraan. Ngayong nasa labas na tayo at nandito na tayo sa situation, tayo ay mula simula hanggang dulo. Kailangan ko ng bawat posibleng detalye na meron ka tungkol sa sitwasyon. Gusto mo bang ipaliwanag ang pinag-usapan tungkol sa trailer versus sa pelikula? Naiintindihan ko. Oo, kaya kapag handa ka na tol. Kaya masasabi ko na para sa iniisip ni Joyner, napagplanuhan na ito bago pa man kasi sinasabi ko sa kanya tungkol dito. Si Matt ay may bisyo pa rin sa droga at patuloy pa rin siyang nagsasalita ng masama at gumagawa ng mga chismis. Lahat ng bagay ay parang nakakainis kay Joyner kaya ilang beses ko siyang sinabihan na, "Hoy, huwag mo siyang patayin, paalisin mo na lang siya dito sa lugar o kaya bigyan mo siya ng babala." Kinakausap na naman. Hanggang sa dumating sa punto na bumaba na siya, hanggang sa sinabi niyang sasang-ayon na siya sa plano na ipapatay si Matt. Kaya nung nasa Colorado si Mateo, inaasikaso ang Veterans Affairs, inaayos lahat ng mga bagay para sa sarili niya. Pumunta siya sa grocery store para mamili ng mga pagkain. Ibinaba siya sa, malamig, ibinaba siya sa bahay ni Cassandra at Jason. Sumama ako sa kanya habang paakyat kami ng kalsada. Sa kariton, bit-bit lahat ng pinamili. Pagdating namin sa isang kanto, may biglang putok ng baril. Si Matt ay tinamaan sa kanyang kanang baga ng baril ni Joyner, particular ang kanyang assault rifle. 15 si Matt, hindi niya alam ang nangyayari. Sinabi niya, nabaril ako, saka siya nagpanik. Pagkatapos, lumitaw si Joyner sa kanto.
Inilapit ang bareta sa mukha ni Matt at binaril siya sa panga, kaya namaga ang kanyang mga mata. Nabulunan siya sa sariling dugo habang bumagsak sa sahig. At pagkatapos, yumuko siya sa ibabaw nito at binaril siya ng execution shot, tinamaan siya mismo sa sentido. Naghihintay siya sa mga damuhan para sa kanya. Nakakabahala marinig na may nagsasalita ng napakakalma lang tungkol sa pagpatay ng isang tao gaya ng ginagawa ni David DeGro. Ito pa ha, kaibigan pa niya ang tinutukoy niya. Ibinato niya ang responsibilidad kay Rainer Joyner, isa pang suspek. Sabi niya, si Joyner ang bumaril kay McLaughlin gamit ang assault rifle, 15 at handgun dahil lang sa alitan ng magka-roommate. Sa timeline mo, may mga tinatayang petsa ka o mga ganong bagay. Mga tinatayang petsa lang, pero masasabi kong Hulyo 25 ang petsa ng pagsasagawa. Sige, Ayos, pero parang bulong lang ito ng paunang plano kaysa sa akin. kaya ang tanong ko lang sa'yo, ay gusto kong ipaliwanag mo sa akin ang plano na sinasabi mo. Isang plano para patayin si Matt na ginawa ni Joyner, okay. Kaya ang ideya niya, sa simula ay aakyat siya sa kalsada na magkakaroon kami. At susubukan niyang barilin siya mula sa malayo gamit ang kanyang 308. At pagkatapos, nagbago ang plano niya nang sabihin ni Matt na ibinaba siya sa kabila ng kalsada. Kaya ang naisip ni Joyner ay kukunin niya ang bereta ko para may sidearm siya. At pagkatapos, kinuha niya ang assault rifle niya, tapos naghintay siya sa mga damuhan hanggang sa dumating kami. Sinabi niya na manatili lang ako sa gilid ng kalsada at mag-ingay pag malapit na ako sa lugar. Kaya kapag nakita niya si Matt na lumalapit kahit madilim, hindi na niya kailangang mag-alala kung sino yon. At kaya, mas particular dito sa planong ito nung napag-usapan ito dati. Ito ba? Paano? Paano ito napag-usapan? Napag-usapan ba ito ng personal? Kasi dumating siya ng medyo maaga nung wala pa si Matt. Sinubukan lang niyang pag-usapan yon kasi inisip niyang baka nakatap ang mga telepono at mga ganong bagay, kahit ano pa man. Mas maaga ba yun sa araw na yon? Hindi, dumating siya ng mas maaga nung araw na yon, nung nangyari iyon. Nakapark ang van niya sa pinakadulo ng kalsada. Doon mo kami nakita ni Joyner na dumating, doon mismo sa dulo nakapark ang van niya. Pinapunta niya ako para samahan siyang umakyat. Sinubukan niyang planuhin kung ano ang mangyayari. Tungkol lahat ito sa plano niya, kung gagana ba ito. Pumunta siya sa kabila at doon niya isinagawa ang plano niya. Oh, Sinabi niya sa akin ng maaga, tutulungan mo ako dito. Tutulungan mo ako at hindi mo ako isusumbong. Papatayin kita. Dahil masyado ko nang malalaman ang lahat. kaya binanggit mo na napaniwala mo siya na huwag siyang patayin. Sinubukan ko na ito noon ilang beses. Yun din ang petsa na yon. Hindi, Ilang araw pa bago yon. At dinala niya si Jerome at sinabi ko sa kanya ang sitwasyon. Sabi niya, papatayin ko siya. Sabi ko, kalma lang, ako ang papatay sa kanya. Pagkatapos nag-iba na sila ng kilos. si De Groat ay kasalukuyang kinasuhan ng first-degree murder pati na rin ng kasong sabwatan at kasong pakikialam sa ebidensya. Hindi lang umano niya nasaksihan ang inaakusa kay Joyner, kundi inaakusahan din siyang tumulong sa pagputol-putol ng katawan ni McLaughlin at umano'y pagtatago ng kanyang bangkay. Ipaliwanag mo kung ano ang nagtulak sa'yo na makilahok sa pagpatay sa kaibigan mo. Dahil sa takot ko para sa sarili kong kaligtasan, kasi dinala rin niya ako sa bahay namin kung saan nandun dati si Chris. Kaya alam niya kung saan nakatira ang pamilya ko. At alam ko rin na siya yung tipo ng lalaki na kayang gawin yon. Ilarawan mo yun.
Alam ko na siya yung klase ng lalaki na kapag sobrang galit na siya, babarilin niya na lang ang isang tao kahit nagsasalita lang, walang pakialam. Kaya kung naging sagabal ako sa kahit anong paraan at nalaman niyang pinag-uusapan ko yon, sigurado akong matatapos din ako, Kapitan. Pareho lang ng sinapit ni Pat. Bakit ka takot na takot kay Joyner? Alam kong kaya niyang gawin yon kasi sinabi niya, ibig sabihin totoo na kaya niya. Dahil sinabi niya no na nakapatay na siya ng tao dito sa paligid ng property kasama ang tatay niya. Basta ka panipaniwala kahit papaano. Anong papel ang ginampanan mo sa katawan? Pinahawak lang niya sa akin ang isang bag para mabuksan ko ito at mailagay niya lahat ng mga parte para masiguradong may DNA ko rin doon. Sige, pasensya na ulit kung ulitin ko. Gusto niyang hawakan ko ang mga bag para mailagay niya ang mga parte ng katawan para masiguradong may DNA ko rin sa mga bag. At paano mo nalaman yon? Dahil yan ang sinabi niya sa akin. Sabi niya, sasama ka o mararanasan mo ang nangyari sa kanya. Tutulungan mo akong ayusin ang bangkay na ito, gusto mo man o hindi. Huminga ka muna sandali. Alam na natin ang dalawang sandata na ginamit sa pagpatay. Anong ginamit na pampugot sa ulo ng kaibigan mo? Ang pagputol ng ulo ay, ang ginamit na sandata ay isang sledge axe hand, isang maso na may ulo ng palakol na binili niya mula sa tindahan para talaga sa layuning iyon. Ano ang bote? Hula ko, ako ay kargamento o parang ganon. Kaya bago isagawa ang planong yon, nung lumapit ka kay Mateo, bakit ka lumalapit kay Mateo? Tutulungan siya sa libingan, gusto niyang makita ang tuta. Madalas nauuna ang mga pinamili niya kaysa sa dalawa. Kasi kung paano niya pinapatong-patong, natutumba ito kaya kailangang may humawak. Sa mga oras na iyon, alam mo ba na babarilin ng kaibigan mo? Oh. Paano mo nalaman? Kasi nung naglalakad ako pababa, alam kong nasa likod ko pa rin si Joyner na may baril. Alam ko na ang plano ay nakaupo siya at hindi gumagalaw. Mangyayari ito. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko nung sandaling yon. Nung oras na yon, parang namanhid ako sa halos lahat ng nangyayari. Sinabi mo bang sinabi ni Joyner na maging maingay ka? Oh. Maingay ka ba? Maingay ako nung papalapit ako sa lugar kung nasaan siya. At ano ang ginagawa mo? Bakit ka naging maingay? Nakikipag-usap lang ako kay Mateo, medyo malakas lang ang boses ko. Parang pinapalakas ko lang ang boses ko or sinusubukan magbiro.
nung unang barilin si Mateo. Gaano kalayo si Joyner? Mula sa pinto, papunta. Sabihin nating mula sa mesa sa kanto na yon, ganun kalayo siya nung nagtatago siya sa mga damuhan. Dahil madilim sa labas, halos walang sikat ng araw. Mga 12 yarda ang layo, kaya... Sige. Ngayon maririnig mo ang detective na kinakausap si Groth, sinusubukang paaminin siyang kasali siya sa plano at alam niya ito. Nang papasok si McLaughlin sa lugar kung saan hinihintay umano siya ni Joyner, Kaya may timba si Joyner dun sa ibaba dahil dinala namin si Joyner pagkatapos niyang patayin ito. Dinala niya lahat ng mga pinamili at iba pang gamit pabalik sa bahay. Inilabas lahat ng laman sa bahay, kinuha ang kariton na may timba at lagari. At pagkatapos, bumalik siya sa ibaba kasama ako para magbantay. Pagkatapos pinakuha niya ako. Yung mga telepono niya, mga tablet niya, maliit na bag, pitaka niya, iba't ibang personal na gamit, isang personal na pagkakakilanlan para sunugin, lahat ng iyon ay inilalagay sa timba. Pagkatapos, pinakuha niya ang joiner, pinatulong niya ako hilahin si Matt sa likod ng puno, mga 200 talampakan lampas sa kalsada. At sinubukan niyang putulin ang binti niya gamit ang lagari pero hindi gumana, kaya inilagay niya rin yon sa timba. At pagbalik namin ni Joyner sa bahay, nagsindi siya ng apoy para sunugin lahat ng gamit niya. Nasaan ang lagari? Salamat. Natunaw ito sa ilalim ng, kaya ginagawa niyo, ipapakita ko sa kanila kung saan ito nandoon. Sige, sige. Palagay ko wala na akong kailangan sa kanya. May mga tanong pa siya. Kapag may tinanggal na parte ng katawan kay Matt bago o pagkatapos ko kayong tawagan kung nasaan siya. Bago yon, bago pa man ang unang tawag para sa ulat ng nawawalang tao. Wala na siyang ulo at mga kamay sa puntong iyon. At pagkatapos pinahawak niya sa akin ang bag para mabuksan ko ito para sa kanya. Pinahawak sa akin ni Joyner ang bag para mailagay niya ang ulo at mga kamay ni Matt sa loob ng bag. Tapos inilagay niya ang bag sa timba. At nang pagkatapos sabi niya, itinapon niya ito sa gilid ng kanal. Kailan niyo sinimulan putulin ang katawan na yon? Hindi ko maalala kung anong araw namin pinutol. Mas natatandaan ko lang na mahirap yung mga panahong yon. Kasi halos 1 linggo na ang lumipas bago yon. Halos 1 linggo matapos siyang mamatay, doon niya sinimulang putulin ang katawan niya at doon na rin nagsimulang umamoy at mamaga ang bangkay. Sige, gaano katagal bago ninyo naputol ang katawan? Itinapon niya ang huling piraso mga nakaraang linggo na siyang katawan at isang buto ng binti pero wala nang laman iyon, puro tadyang at gulugod na lang pati balakang. Yan ba ang pahayag? Pinagsulat ko siya ng pahayag at nirecord niya rin ito habang nandoon kami. Nasa kay Rita yun, kasama siya sa tala ng oras mo. 2 pahina diretso ng Pahayag. Kaya ang gusto naming ipagawa sa iyo para sa pahayag ay ganito. Gusto kong basahin mo ito ng malakas para sa record. At pagkatapos, ipapaliwanag mo ulit sa amin ang takbo ng mga pangyayari. Sige, siya ang nag-initial, siya ang pumirma, siya ang naglagay ng petsa, kaya basahin mo lang ng malakas ang pahayag para sa amin mula simula hanggang dulo. mga 2 linggo bago barilin ni Joyner si Mateo ng ilang beses. Send it outside. Mga 2 linggo bago.
Binaril ni Joyner si Matt ng ilang beses. Pagkatapos kong pag-usapan si Mateo, sinabi ko kay Joyner ang problema niya sa droga, alak, labis na paggamit, at palaging pagrereklamo, chismis, o pagkakasakit. Tungkol kay Joyner, napigilan ko siyang subukang patayin si Mateo ng ilang beses pagkatapos kong sabihin sa kanya ang mga bagay na ito, mga bagay na hindi niya pinakikinggan. Mga 3 araw bago mangyari ang insidente kay Mateo, napagplanuhan na papatayin siya, si Joyner ang papatay kay Mateo. Binalaan niya akong huwag magsumbong at tumulong kundi raw ay papatayin niya ako. Afraid of my Para sa sarili kong kaligtasan. Sumama ako doon nung gabi ng pagkamatay ni Matt. Wala si Matt noon. Abala siya sa Veterans Affairs at namimili ng mga grocery. Lumapit ako kay Mateo at kung nasaan si Cassandra para tulungan siyang buhatin ang mga grocery paakyat. Kami ni Mateo ay umakyat na may dalang gamit. Sa paglapit namin sa kanto, may biglang putok ng baril. Binaril ni Jordan si Mateo sa kanyang kanang baga gamit ang kanyang assault rifle. 15 kaya't nataranta si Mateo habang siya ay natataranta. Lumapit si Joyner at nagpaputok ng isang beses gamit ang aking baril. Sa tingin ko 2 beses sa kanyang panga, dahilan para lumaki ang mga mata niya sa gulat. Habang nakahiga si Mateo sa sahig at nasasamid sa sarili niyang dugo, lumapit si Joyner sa kanya at nagpaputok pa ng isang beses sa bungo ni Mateo. Pagkatapos nun, itinutok niya sa akin ang baril tapos ibinaba niya ito. Kami at si Joyner, pagkatapos ng lahat, kinuha namin lahat ng dinala ni Mateo sa kanyang kariton, pabalik sa bahay. Ibinaba namin lahat ng gamit, tapos kami ni Joyner sabay kaming bumalik sa lugar kung saan hinuli si Mateo. Lahat ng personal niyang gamit, card, device, at anumang may impormasyon tungkol sa kanya, pati walang laman na timba ay susunugin. Para sunugin. Maya-maya itinabi namin yon at sinabi niyang tulungan ko siyang ilipat ang bangkay. Hinawakan ko ang mga binti at siya sa itaas na bahagi. Hinila namin siya at inilagay sa ilalim ng punong pino. Kinuha niya ang lagari para putulin ang binti niya pero nabali ang talim sa buto. Iniwan namin siya sa ilalim ng puno at umuwi para sunugin lahat ng gamit ni Matt. Sinabi niya sa akin na ilagay sa timba ang mga buto niya, tableta, pitaka, at iba pang gamit na may personal na impormasyon. Bumalik si Joyner makalipas ang ilang araw na may parehong banta at resulta. Sinabi niya sa akin noon, may dala siyang maso na may palakol na ginamit niya para putulin ang mga kamay at ulo ni Mateo. At nung sinabi niya sa akin na buksan ang bag para ilagay ang mga iyon, sinabi ni Joyner na buksan ko ang bag para mailagay niya ang mga kamay at ulo ni Mateo sa loob ng bag. At pagkatapos, sinabi niya sa akin na itinapon niya iyon sa isang kanal kung saan at sa gitna ng kalsada. Habang lumilipas ang mas maraming panahon, dumadaan siya paminsan-minsan tinitingnan ang katawan. Pagkatapos, inulit lang niya ang proseso, pinuputol ang mga bahagi ng katawan nito sa ibang araw, pati ang mga braso at binti. Walang timba, itim lang na mga bag. Nung nakaraang linggo, tiningnan namin ito at nawawala na ang isang balikat at isang braso at inilipat ito ng mga asong ligaw. At muli, nung nakaraang linggo, tanging tadyang at kasukasuan ng binti na lang ang natira. At pinapatulong ako ni Joyner na ilagay iyon sa bag. Patuloy pa rin siyang nagbabanta na papatayin niya ako. Tapos itinatapon niya ang bangkay kung saan-saan sa kalsada sa dati niyang lugar noon. Paglipas ng panahon, tinawagan ako ng opisina ng sheriff para magpunta kami ni Joyner at magbigay ng pahayag. Tinuturuan niya ako kung ano ang sasabihin at sumunod ako dahil sa takot ko sa buhay ko.
Kaya bago tayo pumunta sa timeline ng timesheet, ipaliwanag mo muna kung ano ang ibig mong sabihin sa pagtuturo. Pinipilit niya akong magsalita ng gusto niya, pati kung ano ang hindi ko dapat sabihin. Halimbawa, hindi namin alam, Yogyo, umalis ako at siya sa magkaibang oras. Meron siyang mga ganitong bagay. Kaya sa madaling salita, sinusubukan niyang gawing magkapareho ang mga kwento ninyo. Oh, Bakit hindi siya bumalik kahapon para sunduin ka? nandoon siya sa labas. Naglalakad ako pa uwi, mga 2 milya lang mula rito. Sige, paliwanag mo sa amin ang takbo ng oras. Para sa takbo ng oras, ang opisyal na petsa ng pagkamatay ni Matt ay Hulyo 25. Doon siya binaril ni Joyner. Halos ilang araw, tansya ako mga halos 1 linggo. Lumipas, pinutol ni Joyner ang mga kamay at ulo, tapos itinapon niya ang lahat ng natira. Lumipas ang ilang araw, pinuputol ni Joyner ang braso at binti habang namamaga ang katawan. At pagkatapos, nung nakaraang linggo, inilagay ni Joyner sa bag ang natitirang bahagi ng katawan at itinapon ito. Wala na akong ibang gustong itanong o kailangang itanong sa'yo sa ngayon. Sinabi ng mga detective kay DeGroat na kailangan niyang tumestigo laban kay Joyner na may paglilitis sa susunod na taon. Ngayong buwan, nagpa siya ang hukom na manatili si DeGroat sa kulungan dahil sa mabibigat na kaso kahit naririnig mo siyang nagsasalaysay. Isang pahayag na sumusunod lang siya sa utos ng kanyang kaibigan sa nakakatakot na planong ito na nangyari. Ayon sa KOB-TV, sinabi ng hukom na kasali pa rin si DeGroat sa pagtatago ng bangkay ni McLaughlin at ipinakita ang kagustuhang tumulong sa planong pagpatay. Tungkol naman sa umano'y utak ng krimen, si Rainer Joyner, nahaharap din siya sa kasong first-degree murder. Narito ang video niya sa korte. Ayon sa KOB, sinabi ng pulisya na umamin si Joyner. Nang kinumpronta siya, sinabi niya, ako ang gumawa, tinira ko siya, wala akong pagsisisi. Sa pagtatapos ng investigasyon kay DeGroat, malinaw sa mga detective na tinatanggap nila lahat ng sinasabi niya sa face value kahit mukhang nagsasabi siya ng totoo. Malalaman ng tao kahit bahagya kang magsinungaling. Alam ko, Kung tutuusin, hindi talaga kami naniwala sa inyo kahit paano. Yeah, Nick, hindi talaga ako bumili. Alam ko naman ang sinasabi at kwento nyo. Nakakabaliw kasi alam naming nag-cooperate kayo at sinubukan yung pag-isahin ang lahat. At may mga pagkakataon na parang wala kayo sa hulog. Alam mo yon, di ba? Kapag nagsisinungaling ang mga tao, alam mo yon, marami silang kakaibang ginagawa. Pero oo, na-appreciate kita sa pagiging tapat, pare. ang sarap sa pakiramdam na sabihin talaga sa isang tao. Sigurado ako, pare, mabigat na pasanin yan. Bro, kaibigan mo yan. Pinatay siya ng walang awa. Siya ay at tinadtad. Base sa tunog nito ng mga taong talagang pinagkakatiwalaan niya. Laging ikinukwento ng nanay ni Gordon ang paghanga niya sa inyo. O ginawa niya, lalo na sa akin kasi sinabi niya sa nanay niya na tinuturing niya akong parang nakababatang kapatid. Gusto niya akong protektahan. Totoo yan. Tama ang sinabi niya. Si Degro ay iniharap sa korte ngayong linggo dahil sa umano'y pagpatay sa kanyang kaibigan at diyan nagtatapos ang kaso na inilahad ng Law and Crime. Mag-subscribe sa amin sa YouTube at Spotify. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa muli.